Sabi ko nga mukhang papaldo tayo ngayon. What's up mga karetlo, and for today's video magpapagpag tayo ng ating mga buried freebies, no? So kahapon may dalawa na akong buried na hiniwalay kasi ready na sila. Tapos may isa pa akong chinek at yun ready na rin. So bali ngayon tatlo na sila nakaline up para sa pagpapagpag. Kaya kinuha ko na rin tong isang buried at isinama ko doon sa dalawang ready na. Sabi ko nga mukhang papaldo tayo ngayon. Pero joke lang yun mga kretlo, hindi pa tayo papaldo. Dagdag crayfish pa lang ang puhunan natin. Pero ito na talaga yung exciting part para sa mga nag-aalaga ng mga crayfish. Yung pagpapagpag, kasi doon natin malalaman kung ilan yung krillings na nakakapit sa mother crayfish at kung gaano karami yung madadagdag sa population nila. Kaya tara, samahan niyo na ako. Ito na, ipapagpag na natin itong. At eto na nga, pagpag lang ng pagpag hanggang sa mahilo yung mother crayfish. Pero parang tayo yung nahihilo mga kapagpag. Pero syempre, gentle lang tayo dito para hindi masyadong ma-stress yung buried at saka yung mga krillings para hindi mapisa. Kung mapapansin nyo rin, habang ginagawa natin to, nangihina yung buried crayfish. Kaya kailangan talaga mag-ingat at huwag sobrahan sa pagpagpag. Tapos may isang krilling na ayaw talagang humiwalay. Ang sabi ko, ikaw ba yung anak niya na bumukod? Kaya kinamay ko na lang ng sobrang ingat para matanggal. Unfortunately, may mga ilang krillings na hindi kinaya at nadurog. Konti lang naman pero sayang pa rin. Lesson learned talaga. Mas kailangan pa nating maging maingat sa pag-handle lalo na sa sobrang liit pa ng mga krillings. Pero ayun nga mga karetlo, part ng learning process, at least pinadagdag na naman ng mga bagong krillings. So ayun mga karetlo, sinubukan kong bilangin yung mga krillings natin pero hindi natuloy kasi medyo maliliit pa at ang hirap nilang bilangin isa-isa. Pero sa tansya ko mukhang marami-rami din naman yung nakuha ko kasi 3 buried yung pinagpag natin. Kaya hindi muna tayo magbibigay ng exact number ngayon. Ang gagawin na lang natin, after 3 weeks saka natin ulit sila i-check at bibilangin. At least by that time mas madali na sila makita at mas malaki-laki na rin sila. So parang may attendance check tayo ulit after ng 3 weeks. Tingnan natin kung ilan yung makakarating sa next episode. For now, alagaan muna natin itong mga bagong dagdag na red claw family natin. At syempre may mga buried pa tayong nakaabang. Kaya hindi pa tapos ang kwento, may susunod pa tayong mga pagpag. So ayun mga guys, after ko lagyan sila ng mga hornwort at heights, ang ganda ng setup nila ngayon. Actually sobrang okay ng heights nila. Pang 1 inches na tong mga to, kaya sakto talaga sa kanila habang lumalaki pa. 3D printed na rin pala to, kaya sobrang okay sa mga crayfish natin. And nagsisilbing biofilter na rin pala to sa ating mga pond, kaya double purpose na rin. Kung gusto nyo ng ganito, ililink ko na lang dito. Gawa pala ito ni Aquapetics, may available silang iba-ibang sizes, depende sa kailangan mo. After nun, binalikan ko na yung apartment ng mga buried natin. Kasi yung mga nalaglag na krillings, kinuha ko muna sila para malagyan ko ulit ng panibagong buried. Hahayaan ko muna sila dito mga guys. For 1 week, hindi ko muna sila papakainin kasi may homework naman sila na pwedeng pagkuhanan ng pagkain at additional shelter. So okay na sila for now. So ayun, chill muna sila dito habang nag-a-adjust. That's it for today mga kasipit. Update ko na lang kayo sa susunod na video. At kung nagustuhan niyo tong video na to, please like and share. Yun lang. Ciao!